Hello po uli, tutuloy po natin kasi tayo ay na-busy kanina. So fast forward at may appointment na po ako sa aking surgery. So bukas na po yung aking operation. Natatanggalin po yung aking fibroid at saka matres. Dahil kasi pag sabi ng doktor, ito lang daw yung the best na yung tanggalin yung matres, fallopian tube, tsaka yung fibroid together. Dahil kung yung fibroid lang daw ang alisin, bakit hindi babalik ulit siya, baka hindi kaya ng katawan na pag tayo matanda na, di ba? So kasi nabasa ko rin sa mga grupo, yung iba myectomy lang ang ginawa o kaya parang tinanggal lang yung fibroid, tapos after few years ay bumalik ulit siya, tapos dumami pa siya. Kaya naghintay ulit sila ng surgery date again ng iyang lang taon kasi ang tagal maghintay ng appointment dito kasi sa dami ng tao. Kaya ang tagal naghintay daw siya. Tapos dumami daw yung kanyang fibroid. Kaya double operation na siya. Kaya sabi ko, mas gusto ko ring tagalin lahat para hindi na siya babalik. So bukas po yung aking operasyon. At tapos, ayan po, ngayon ako na before operation ay may napunta muna ako ng pre-op. Napunta ako sa pre-operation, pati chinik yung aking mga dugo, kung okay ba ako sa operasyon, ganun ba. Tapos, kung hindi ka kasi pag hindi ka okay, hindi na itutuloy yung operasyon mo. Dahil okay ako, ay itutuloy yung aking operasyon sa bukas. Binigyan ako ng carbohydrates. Yan po. Ito po yung aking carbohydrates. Papakita ko po sa inyo yung aking iinumin mamayang gabi hanggang bukas bago operasyon, kasi yung operasyon ko po sa appointments is umaga. Kaya punta po ako sa hospital bukas I should be there before 7:30. Kaya tagang maaga. Kaya hindi ako pwedeng kumain kahit ano, pero binigyan ako ng drinks na pwede kong inumin bago sa operasyon. Ito po. Ayan. Carbohydrates. Day before, ito daw inumin ko mamayang hapon yung 3 hanggang sa gabi. Tsaka yung isa daw ay inumin ko bukas ng alas 6 bago ako pupunta ng hospital. Kasi yung appointment ko ay 7:30, pero yung operation daw ay within 8:30 to 12 o'clock. So dahil daw marami din daw operahan din, so baka daw maghihintay ako. Pero ito ang aking drinks pampalakas. So yan po siya. Tingnan natin. Pre-op. Pre-op. Hindi ko pa siya inumin ngayon kasi may hapon ko pa inumin. Umaga lang ngayon eh. Ayan. Ito po yung pampalakas. Pampalakas. So, at ako'y hinahanda ko rin yung aking mga kailangan. Pero ang kinuha ko lang, ang binalot ko lang ay ito lang po. Ayan. Yung aking dadalhin ay yung ano ba to? Yan. Robe, tsaka towel, tsaka pad. Ayan, pad. Ito pang aking dala. Konti lang. Tapos ito yung bag na paglalagyan ko ng mga gamot na tinitake ko. Yung dating gamot ko. Kasi gumagamit ako. Kasi may asthma din ako. Kaya, ano ba yun? Yung puff pa. Sorbitol. Tapos siyempre may baon din ako na biscuit. In case ako'y gutoming. Food is life. Para hindi tayo magutom sa hospital. Kasi kailangan din ng snack. So mga
Ito yung mga sinasabi lang dalhin ko. Doon sa grupo, nag-inquire ako kung anong dadalhin ko. Kaya sabi na, magdadala ako ng peppermint. Kasi daw yung tiyan mo ay puno ng gas. Kaya ayaw mo daw ano yung amoy niya. Kaya, you need to take the peppermint for a taste para daw yung sa amoy. Tapos, meron din siyang itong capsule. Peppermint capsule na iinumin daw para sa gas. Kasi daw yung nakakasuka daw para hindi daw maano yung amoy. I need to take this one. Tapos ang baon ko, ayan, multi-surface wipes. Siyempre may tissue. Ito yung aking lagayan ng labada. Ayan, lagayan ng labada. Tapos, meron akong mini, yung hot, ano ba ang tawag hot. Yan. Pag nilalamig ka, ay lagyan mo lang ng tubig. Pampainit. Ito yung aking mga gamot na dadalhin. Ito yung luma kong gamot. Ayan. May sorbitol, salvatol. Yung puff. Tapos moisturizer. Sa lip. Tsaka toothpaste at toothbrush. At tsaka face wipes. Hindi na kailangan maghugas ng mukha. Kasi nasa kama ka, diba? Pag na-opera ka, hindi ka pwedeng pampunas ng mukha. Ayan. So, ako po ay ready na. Ito po ay ready rin 2 weeks ago pa. Kaya ngayon, chinecheck ko na lang kung tama ba para bukas buhatin ko na lang pauwi. Ay, papunta pala. Mali. So, ganito po ang ating update ko na lang po kayo. Update ko lang po kayo pag nasa hospital na ako. Kaya ito po ang ating kalagayan ngayon. So, pray for me sa aking operasyon. Hope it will go well. Salamat po sa lahat. And update ko na lang bukas. So, ito pala yung aking, yung in case daw na na blood transfusion. Ayan, binigyan ako ng tungkol sa blood transfusion. Kung anong gagawin ko. At syempre, magdadala pala ako ng aking libangan habang nasa hospital. So, ito po yung aking libangan pag ako nasa hospital. Ayan. Kaya ko pa ba? Kaya. Kaya na natin. So, ayan po. So, update ko na lang po kayo bukas, ha. Salamat. May God bless us all. Thank you.